Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 12, talata 38 hanggang 44. Sa ebanghelyong ito ay inihaharap sa atin ni Jesucristo ang dalawang uri ng tao. Ang una ay isang tao na palaging may gustong makuha para sa kapakanan ng sarili. Ang ikalawang tao ay ibinibigay ang lahat kahit pa nga wala nang matira para sa kanyang sarili. Ang unang tao ay ang mga tagapagturo ng kautusan na sinabi ni Jesucristo sa mga nakikinig sa kanya na mag-ingat kayo sa kanila, sapagkat mahilig silang magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at nais nilang sila ay igalang ng mga tao. Gusto nila sila ay may natatanging upuan sa mga sinagoga at mga handaan, ngunit hinuhut-hut, inuubos nila ang ari-arian ng mga byuda sa pamamagitan ng mahaba nilang dasal, ngunit ang mga panalangin na ito ay pagkukunwari lamang. Sabi ni Jesucristo, dahil diyan, lalong mabigat ang parusang igagawad sa kanila. Ang mga tagapagturo ng batas ay mga taong relihiyoso. May kakaiba silang damit na totoong nakikilala agad ang kanilang posisyon at ang kanilang gawain. Dahil alam nila ang batas, alam nila ang kautusan, alam nila ang kasulatan, maraming tao ang lumalapit sa kanila at sila ay iginagalang. At nagagalak naman sila rito. Kaya nga gusto nila palaging maglakad na suot-suot ang kanilang mahabang damit para mapansin ng mga tao. Sila ay igalang at papurihan. Kaya nga hindi nila matanggap na maupo sa mga upuang mabababa, nasa sulok, at wala sa gitna. Ang gusto nila ay mga pangunahing upuan, maging sa sinagoga man o sa mga handaan. At ano ang dahilan bakit nila naisipakita na sila ay relihiyoso, na alam nila ang kasulatan? Dahil ito yung paraan na para ipakita nilang sila ay kunwari malapit sa Diyos. Kaya nga raw sabi ni Jesucristo, mahaba ang kanilang mga dasal, ngunit lahat ng ito ay pakunwari lamang. At bakit nila ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito? Para hut-hutin ang mga ari-arian ng mga biyuda. Ang ibig sabihin, maaring gamitin ang relihiyon, ang panalangin ng kabanalan upang may makuhang kayamanan mula sa ibang tao para sa sarili. At ito ay nangyayari rin at maaari ring mangyari sa ating simbahan. Maaring gamitin ng relihiyon para magpayaman at alam na natin ito. Narinig na natin o nasaksihan na natin ang mga pangyayaring ito. Ngunit ang malungkot dito ay nagagamit ang pangalan ng Diyos sa kahangalan, sa kawalang kabuluhan. At ito yung nasa ikatlong utos ng Diyos, na huwag gamitin ang kanyang pangalan sa kawalang kabuluhan. Ngunit, ang totoong suliranin ng mga tagapagturo ng batas ay napakalalim nung bangin sa kanilang kalooban. Isang bangin na umaalingaw-ngaw, isang kahungkagan. Kaya kailangan nila palaging punuan. Kailangan nilang punuan ng atensyon, rekognisyon, pagmamahal, paggalang mula sa ibang tao. Kailangan nilang punuan itong bangin na ito, napakalalim na bangin ng papuri ng mga tao. Kailangan nilang punuan ito ng kayamanan na galing sa iba. At kung ating titignan, ang buhay ng mga taong ito, ang kalooban ng mga taong ito ay hungkag, walang laman. Kaya sa araw-araw ng kanilang buhay, kailangan gumawa ng paraan magpunyagi para ito ay punuan. At ang buhay ng mga taong ito ay nakakapagod.
sapagkat ang kalooban ng tao, ang puso ng tao ay mapupunuan lamang at totoong magaganap kapag ang Diyos ay naroon. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay inaanyayahan tayo na papasukin ng Diyos sa ating buhay. Siya lamang ang pupuno sa atin. Siya lamang ang magbibigay kaganapan sa atin. Kaya nga, kung nasa atin ang Diyos o tayo ay nananahan sa Diyos, hindi natin kailangang gamitin ng iba, kunin ang pag-aari ng iba para lamang tayo ay lumigaya. Sapagkat tayo ay maligaya na, tayo ay ganap na, sapagkat ang ating buhay, ang ating puso ay puno na ng pag-ibig ng Diyos. At ito ang ikalawang tao sa ebanghelyong ito. Isang byuda na dukha. Ang byuda sa bayang Israel ay isang taong wala ng paraan para mabuhay. Sapagkat umaasa lamang ang mga babae sa bayang Israel sa panahon ni Jesus sa kanilang asawa o sa kanilang mga anak. Ngunit kapag nag-iisa na ang byuda, wala na talaga siyang makakapitan. Hindi niya na alam kung paano siya mabubuhay. Kaya nga, ang byudang ito ay mayroon na lamang 2 maliliit na kusing. Ayun na lamang ang natitira sa kanya. Pero kabaligtaran ng mga tagapagturo ng batas, ang byudang ito ay may pananampalataya. Ang ibig sabihin, ang puso niya, ang kalooban niya, ang buhay niya ay puno ng karanasan ng pag-ibig mula sa Diyos. At alam niya, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Wala man siyang makakapitan sa mundong ito. Wala man siyang kayamanan sa mundong ito. Ang pananampalataya niya ay nakasalig sa Diyos na may-ari ng lahat. Kaya nga walang takot ang byudang ito. Kung ano yung nasa kanya, kung ano yung natitira sa kanya, ay ibinigay pa niya. Kaya ito ang napansin ni Jesucristo at sinabi niya sa lahat ng mga tao na nagbibigay sa templo, sino ang nagbigay ng pinakamalaki? May mga nagbibigay ng malalaki. Malalaking halaga ng salapi, mga pilak, mga ginto. Kung ikukumpara sa 2 kusing na ibinigay ng byuda, sa mata ng isang taong makamundo, mas malaki ang ibinibigay ng mayayaman. Ngunit hindi iyon ang nakikita ni Jesucristo. Ang nakikita ni Jesucristo ay hindi ang laki ng halagang ibinibigay. Ang tinitignan ni Jesucristo ay ang laman ng puso ng nagbibigay. Sapagkat sabi ni Jesucristo, yung mga mayayaman, ang ibinigay nila ay yung sobra lamang sa kanilang kayamanan. Tira-tira sa kanilang kayamanan na hindi na nila kailangan. Ngunit ang byudang ito ay ibinigay kahit pa nga yung kailangan niya. At ito ang tinitignan ng Diyos. Isang pusong hindi nagbibigay ng mga tira-tira sa Kanya. Ngunit ibinibigay yung lahat katulad ng byuda. Kaya nga, 2 uri ng tao sa ebanghelyong ito. At ito ay panawagan sa ating lahat, suriin ang ating sarili, suriin ang ating ugnayan sa Diyos. Ang ibinibigay ba natin sa Diyos ay yung mga natitira na lamang o yung labis sa ating mga kailangan na hindi na naman talaga natin kailangan? Ang ibinibigay natin ay yung kailangan sana natin. Ngunit ibibigay natin dahil naniniwala tayo na alam ng Diyos ang ating kalagayan. Marami akong nakausap sa mga taon na itong nagdaan bilang pari. At tinatanong ko kung kamusta ang kanilang relasyon sa Diyos, ang kanilang relasyon sa simbahan. At mababait at mabubuting tao. Ngunit ang sabi sa akin, Padre, isang araw ay maglilingkod ako sa Diyos. Pero kailangan ko munang gawin yung mga dapat kong gawin ngayon. Yung iba ang sabi nila, kailangan ko munang tapusin yung pag-aaral.
Yung iba naman ay kailangan ko munang magtrabaho. Yung iba naman kailangan ko munang itaguyod ang aking mga anak. At ito ay mga gawaing hindi masasama. Ito ay mga dapat ngang gawin ng tao. Pero ang nakikita ko, sa lahat ng marami kong nakausap, ang sabi na, ngunit kapag tapos na ang lahat, kapag retired na ako, hindi na ako nagtatrabaho, yung mga natitirang panahon ng buhay ko ay ibibigay ko sa Diyos. At pwede nating isipin ito ay kaugnay dito sa Ebanghelyong ito. Sabi ni Jesucristo, ang ibinigay nila ay yung mga labis na lamang. Tira-tira, hindi na nila kailangan. Hindi nila ibinigay yung mabubuting bahagi, yung mahalagang bahagi. Sapagat yung mabubuting bahagi, yung malalaking halaga ay para sa kanila. At yung sa Diyos ay yung natitira. At ito ay isang salita na napakalakas na nakikipag-usap sa atin. Na ang nais ng Diyos ay ibigay din natin yung mga mabubuting bahagi ng ating buhay, ng ating panahon. Hindi lamang yung natitira. Alam ng Diyos na marami tayong dapat gawin sa ating buhay. Kailangang mag-aral, kailangang magtrabaho, kailangang itaguyod ang pamilya. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Ngunit kasabay ng mga mabubuting panahon at mga halagang panahon na ito, isabay natin yung pagbibigay sa Diyos ng ating panahon, ng ating buhay, ng ating sarili. Huwag nating ibigay sa Kanya yung tira-tira na lamang, yung mga lumabis na lamang. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang intensyon ng tao sa bawat niyang ibinibigay. Kaya nga, dalawang uri ng tao sa Ebanghelyong ito. Isang tao na gusto munang punuin ang kanyang sarili, sa kanya muna ang lahat. At isang taong ibinibigay na sa Diyos ang lahat-lahat. At tayo inaanyayahan mula sa araw na ito na ibigay na ang lahat-lahat, ang nararapat para sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.